Good afternoon. Let's open our Bible sa Acts chapter 4, verse 23 to 31. Let's stand as we read the Word of God. Acts chapter 4, verse 23 to 31. When they were released, they went to their friends and reported that the chief priests and the elders had said to them. And when they heard it, they lifted their voices together to God and said, Sovereign Lord, who made the heaven and the earth and the sea and everything in them, who through the mouth of our father David, your servant, said by the Holy Spirit, why did the Gentiles rage and the peoples plot in vain? The kings of the earth set themselves, and the rulers were gathered together against the Lord and against His anointed. For truly in this city they were gathered together against your holy servant Jesus, whom you anointed, both Herod and Pontius Pilate, along with the Gentiles and the peoples of Israel, to do whatever your hand and your plan had predestined to take place. And now, Lord, look upon their threats and grant your servants to continue to speak your word with all boldness, while you stretch out your hand to heal, and signs and wonders are performed through the name of your holy servant Jesus. And when they had prayed, the place in which they were gathered together was shaken, and they were all filled with the Holy Spirit and continued to speak the word of God with boldness and strength. Our Father in heaven, be glorified today, O God, through the name of Jesus Christ, your Son, O Lord. May the people of yours, O Lord God, be empowered by the Holy Spirit in this church, Lord. May people, Lord God, ma-remindan, Lord, sa imuhang pagkamaayo, sa imong pagka may gugmaon, Lord God, sa imong gihatag na kaluwasan, matag usa ka na mo dinhi, pinaagi sa imong pagpadala sa imong butong anak na si Kristo Jesus, na siya ang nagbayad sa mga kasalanan, sa among tagsa-tagsa, sa mga pagka makasasala ang Diyos against you. We pray today, O Lord God, that ikaw lamang ang mag-glorify, O Diyos. Andamon ni mo matagkasing-kasing sa imong mga anak dinhi. Andamon ni mo mga kusog, Lord. Our hearts, Lord, our minds, our everything, O Lord God, na musurrender kami diha kanimo. Grant us a humble heart na manday ka, mapasalamatan ka, O Lord God. Ma-exalt ka sa mong tagsa-tagsa ka mga respond, Lord, sa karong hapuna, O Diyos. Makikistorya ka na mo, O Diyos. And, Lord, ikaw ang makita na mo, Lord God. Ikaw ang madungog na mo, Lord God. Dili ang preacher, Lord. Let your name be glorified and be exalted up high, Lord. And this we pray in Jesus' name. Amen. Ito makita din yung title sa screen, Believer's Boldness. Kaisog sa usa ka magtotoo. Our objective din here, our goal is masabta na to, ma-understand na to ang boldness, ang tinuray nga kaisog, ang tinuray nga boldness nga gikan lamang sa Dios and dili gikan sa ato ang courage or human courage. Ikaduha, atong ma-recognize ang role of prayer in receiving boldness. Ikatulo is ma-encourage ta to speak God's word despite sa mga oposisyon. Ikapat, musalig kita sa Diyos, trust that God is in control, is sovereign even when facing threats or persecution. So, is mga ato makita ng mga objectives sa kaning karing hapuna. Ang kahadlok or fear is something every believer experience. Kitang tanan din na ay kahadlok, na ay fear. Ako, hadlokon ko,
every time nga mubarog ko nila, kulbaan yun ko. Naagi na ang kuan, ang fear, naagi na ang kanang mga feeling nga kanang dili ka komportable, and every believer maka-experience ani. But lahi nga situation sa Acts chapter 23 tungod kay kaning ilang na experience nga aning sitwasyon na isa somehow na overcome nila kining fear of rejection. Okay, kay gi-reject ang mga believers at mga times sa believer ni Jesus Christ, and even mga criticism o persecution. Many Christians know the truth. The truth is in the Bible, the Word of God, and we know that. Kita tanan din agree. We say amen that the Word of God is the truth, the absolute truth. But ang problema is we hesitate to speak it. Mahadlok ta or magduha-duha ta or murag naatay kanang kuan nga mo istorya ani nga truth. But in Acts chapter 4, kining mga disipulo, the disciples had just been gihadlok sila sa otoridad, threatened by the authorities. They were told to stop preaching. Gipahunaw sila or gibawalan sila nga despite nga naay daghan kayo mga tao nga mo-oppose sa truth, sa absolute truth, tungod kay we're living in this world nga relative truth. Tanang tao, ako'y ako ang kamatuoran. Ihapon, ako'y kamatuoran. Magpresbitaay na lang ta sa itong mga kamatuoran nga idala-dala. Relative truth. But we know, Christian, we have an absolute truth, the Word of God, nga atong ginandala-dala, which a lot of majority of the people in this planet opposes it. So, muna usa sa mga kuha na to pagkinabuhi, unsaon ni siya nga naatay courage nga magpuyo bisan pa man taliwa ta sa mga tao nga nag-oppose aning kamatuoran. I have prepared here a 4-point sermon. First point is boldness begins with the right view of God. Boldness begins with the right view of God. Ikaduha, boldness is rooted in God's Word. Boldness is rooted in God's Word. Ikatulo, boldness is requested through prayer. And ikapat is, boldness is empowered by the Holy Spirit. Boldness is empowered by the Holy Spirit. Una, let's read chapter 4, verse 23 and 24. When they were released, they went to their friends and reported that the chief priests and the elders had said to them. And when they heard it, they lifted their voices together to God and said, Sovereign Lord, who made the heaven and the earth and the sea and everything in them. Notice, Sovereign Lord, who made the heaven and the earth. The believers start their prayer by recognizing God as Creator and Sovereign. Ilaning gi-recognize, ang ilang pag-ampo nagsugod yun mismo sa pag-recognize kung kinsa ning Dios, kinsa man yun ang Dios. And we know that God is the Creator. And at the same time, God is sovereign. And kinahanglan ato ni masabtan kung kinsa din Dios nga atong gisimba. Kinsa ni nga Dios nga atong ginahisgutan every Sunday and another Sunday, every Bible study, every prayer meetings, and every devotions nato sa pagbasa sa Biblia. Kinsa ni nga Dios. And we have to recognize that God nga ilang gi-recognize sa mga early Christians, and at the same time kita pagkaron we recognize that God as Creator and Sovereign.
they reminded themselves that God is in control of everything. Dili lang by part sa situation sa panghitabo dito sa Israel o sa Jerusalem, but everything, di lang sa Jerusalem, but the whole earth, the whole solar system, the whole universe. God is in control of everything. That's a great reminder sa matag usa ka nato dinhi. Bisan pa man kining persecutions nga ilang na sinati ilahang na experience dito sa Jerusalem, ilang gi-remind ang ilang una-una nga ilang kaugalingon, ilang kasing-kasing nga God is in control of everything. God is in control. God is sovereign. So, if we remind ourselves, same sa pag-remind po sa mga believers dito sa Jerusalem, dinhi sa Acts chapter 4, ang kahadlok mo gamay. Fear shrinks when our view of God grows. Ang atong kahadlok mo gamay. Kung ang atong pagtanaw, ang atong paghangad, ang atong paglantaw, ang atong pag-ila sa Dios magkadako. So naay magkagamay, naay magkadako. Fear shrinks. Our view of God grows. When so, if we see God as small, sigurado gina we will live in fear. Kung gamay ang atong pagtan-aw sa Dios, mas maglabaw ang atong kahadlok aning kalibutan. Mas maglabaw ang atong anxiety, ang atong worries, ang atong tanan nga mga gikabalak-an. If we see God as sovereign, we will live with boldness. Because God is in control. God is in control. Wala tayong problema na God is in control. Dasig ang matag believer, encourage siya. Tungod kay naa siya gisaligan na Dios na sovereign of everything. God is in control of everything. Dili na to kontrolado. Pero kung ikaw siguro na ay mga sitwasyon nga kontrolado, mura ka kampante ra kay ka. Pero kung everything na gaytong isgutan, o kita'y paghambog sa itong kagalingan tungod kay di ginato kaya, dili na to kontrolado ang sitwasyon. But if we see God as sovereign, we will live with boldness. Sa mga sitwasyon karon sa atong kalibutan, medyo daghan gid ang mga tao, believers or non-believers nga sa ilang kasing-kasing is na ang kahadlok, na ang mga problema, na ang mga worriness, na ang mga anxiety tungod kay ang panghitabo karon sa kalibutan is uncertain, walay klaro. Mag-usap-usap, nagkamahal ng palalito, daghan kayo mga nausap ng mga presyo, daghan kayo mga problema nga chain reaction sa pagsaka sa presyo sa fuel. But bisan pa man sa mga situation karon sa world, God is sovereign. God is in control. Hindi ta basta-basta magpadala sa circumstansya ani kalibutan.
Ikaduha, boldness is rooted in God's Word. Verse 25 to 28. Boldness is rooted in God's Word, who through the mouth of our father David, your servant, said by the Holy Spirit, why did the Gentiles rage and the peoples plot in vain? The kings of the earth set themselves, and the rulers were gathered together against the Lord and against His anointed. For truly in the city they were gathered together against your holy servant Jesus, whom you anointed, both Herod and Pontius Pilate, along with the Gentiles and the peoples of Israel, to do whatever your hand and your plan had predestined to take place. Ato din ibasa ganina kaning opening Psalms chapter 2. Why did the Gentiles rage? The opposition, they nga ilang giatubang kaning mga nag-oppose sa truth, wala maka-surprise sa ilaha. The opposition they faced was not surprising. Tungod kay sa Psalms palangdaan sa Old Testament, it was already foretold. And that is why our boldness is rooted in God's Word. Tungod kay nakaset up na daan ang comfort sa matag believers, ang safety sa matag believers, ang kaisog sa matag believers, ang kalinaw sa matag believers, naa sa Word of God. Naa sa Scripture. And that is why we are reminded nga magsigi kita basa sa Word of God, magsigi kita og pamalandong sa Word of God, magsigi devote sa Word of God. Kay naa dinhi ang atong kinabuhi. Naa dinhi ang atong security, naa dinhi ang atong kalinaw. It was foretold. And wala sila ma-surprise ana nga daghan kay mga nag-oppose sa ilahang ginabuhat dito sa Jerusalem. But kini mga opposition, mga igsoon, naa sila ay purpose and also part ni siya sa grand plan sa Diyos. Even rulers like Herod and Pontius Pilate were part of God's plan. Gibutang na sila diha sa panahon anang orasa anang adlaw, dili siya sulagma, but gibutang gina mismo intentionally sa Dios. Part na siya sa plano sa Dios, sa grand design, sa tema sa redemption aning kalibutan na para sa mga tao nga mansalo sa sala ug wa nay lain pa nga solusyon para sila ma-redeem, but only through the plan of God sa pagpadala siyang bugtong anak na si Kristo Jesus, nga siya ang mamatay sa matag kasalanan, sa matag kahugawan, malimpyo kita, pinagi siyang dugo. Part na sa plan. Although ang kaaway, ang mga opposition, naapod sila yung plano. Like, what happened sa atong Ginoo nga si Kristo Jesus, nga ang kaaway, nagplano sila nga patyo ng Ginoo. Aron mahunong na ang pagsangyaw sa mayong balita sa kaluwasan. Pero under that, above that, plano sa yawa nga patyo nila ang Ginoo, ato man mabasa sa Isaiah nga
na ay plano ang mamahan na ipadala ang iyang bugtong anak aron mamatay siya para sa iyang mga katawhan. Ang oposisyon, plano silang apatyon si Jesus. But our Father in Heaven, mas naglabaw ang iyang plano na mahimong Lamb of God nga mo take away the sins of the world, si Jesus Christ. Siya ang mahimong sacrificial offering nga mo bayad sa atong mga kasalanan. Siya ang muluwas kanato. Siya ang mo-fulfill sa Old Testament. Siya ang mo-fulfill sa covenant nga di nato kayang i-fulfill tungod kay lisod kayo i-fulfill. But Jesus Christ did. Iyang nabuhat. Iyang ibuhat. Ang purpose sa Diyos dili ma-stop. God's purposes cannot be stopped. Kung ang plano sa Yawa, ang plano sa kontra sa Ginoo is mas mapatay si Jesus aron wala nay mayong balita, wala nay kaluwasan, wala nay magmilagro diha, wala nay mga daghan pa nga mga ipakita ang mga supernatural power through ni Jesus Christ. Ilang plano patin tani kay para wala nay mo sunod sa iya, mo follow sa iya. Pero naay mas dako ang plano ang Dios nga bisan pa man ipapatay nila ang bugtong anak sa Dios nga si Kristo Jesus. Mamatay gihapon siya pinaagi sa plano sa Dios. Kay way laing maka-please sa Dios nga klase sa offering nga dawaton sa Dios humot sa iyang panimhot kining offering only the life of Jesus Christ. And that is why kung kita lang wa tay gisaligan nga Ginoo or Jesus or manluluwas, lisod kayo dili ma-please ang Dios atong tagsa-tagsa kinabuhi. Daghan na kay mga sitwasyon sa unang panahon nga nangandoy sila nga maluwas sila, pinaagi silang kaugalingong kusog, pinaagi silang kaugalingong pagtuo, pinaagi silang kaugalingon nga paningkamot, but fail. Nakita ni sa Dios nganong ingon ani ni nga sitwasyon. But the grand plan of God sa sakto nga oras, dili late, dili pod advance, iyang ipadala ang iyang bugtong anak. Kinsa tong musalig sa iyaha, kinsa tong muduol sa iyaha, kinsa tong muila sa iyaha, kinsa tong follow sa iyaha, kinsa tong magkinabuhi susama sa iyaha. Maluwas. By God's grace. And that's the plan of God. Walay makapugong sa iyang plano ug sa iyang katuyuan, sa iyang gustong mahitabo aning kalibutan na usahay makita mo na to nga batian ni oy, pero wa ta kibaw nga after anak na situation is nindot. Mga igsoon, knowing God's word gives us confidence. Sure. Amen. Walay lain nga makahatag na to confidence aning kalibutan na. Walay maka-comfort na to, walay makahatag ka na to kalina, walay maka pa-please na to. But only the Word of God. And that is why knowing God's Word, muhatag ka na to confidence.
And that is why kitang mga believers, ang atong kasing-kasing, ang atong heart is dapat naka-angkla or nakakupot permi sa pulong sa Dios. Sa promises sa Dios, every believers dinhi ani nga room naagi promises sa Dios nga iyang gikuptan sa kinabuhi. Mangugat ta sa pulong sa Dios. Ang word sa Dios nangugat pud sa tong kasing-kasing, dili lang sa una-una but sa kasing-kasing mismo. Kining atong giatubang karon, it is not outside God's control. Wala masyak ang Dios ani nga sitwasyon karon sa kalibutan. Even sa panahon nga gilansang sa mga opposition si Jesus, nasayod na ang amahan nato sa langit nga ang iyang bugtong anak nga si Jesus malansang sa cross. He will give. God gave His Son pinaagi sa pagpalansang sa cross. And it's not outside of God's control. Katulo, boldness is requested through prayer. Verse 29. And now, Lord, look upon their threats and grant to your servants to continue to speak your word with all boldness. Boldness is requested through prayer. Lord, grant to your servants to continue to speak your word with all boldness. They didn't pray for the removal of problems. Wa sila mag-ampo nga, Lord, tantangan yung problema na mo, Lord, be. Daghan kay problema sa kalibutan, Lord. Problema sa pamilya, problema sa church, problema sa trabaho, problema sa eskwela, problema sa tanan na lang yun. Makita, daghan kay problema sa itong nasod. But they did not pray for the removal of problems. Grant to your servants to continue to speak your word with all boldness, which is, maupot niya itong kasing-kasing nga. Natural naman ang problema. Usahay kayo, may buutan nga, dahil mga problema, pero tungkol kay salig ta sa Ginoo, and then, nahuman ang problema, magpasalamat ta sa Diyos, tungkol kay, kanindot ato eh. Huwag mo ko'y import ato, si Lord na may galihok ang tanan. Praise the Lord. John 17, verse 14 to 15, usa ni sa mga nindot ng prayer ni Jesus Christ sa mga believers, future believers. I have given them your word, and the world has hated them because they are not of the world, just as I am not of the world. I do not ask them that you take them out of the world, but that you keep them from the evil one. Kung pwede pa lang naman, Lord, wahan lang ni din Lord eh. Naghanap problema ron eh. Like ilang prayer, boldness. Grant to your servants boldness. Boldness to continue to speak your word. They pray for courage in the middle of problems. Wala sila ni compromise sa issue, sa problema, sa situation,
sa circumstansya atong panahon na. The same thing pud karon sa tuwa pod. We pray for courage in the middle of problems. Kung atong sitwasyon karon nga daghan kayong mga tao ba nga makita nato grabe na ka worldly, grabe na ka flesh, grabe na kayo ka compromise. Bisan mga Christians makita nato po na compromise na po. And then napag-uban nga okay ra lagi na kanang magiloy ng bitaw Ginoo. Compromise lang panagsa. Baga murag kung kawatan na ang tanan, ikaw lang nahabilin ang pagkakawatan na lang po ka. No. We pray for courage in the middle of problems. No compromise. Boldness is not automatic. It is asked from God. Hindi siya automatic nga naadayan ba? Labi na kining boldness nga atong gisgutan karon sa matag believers. Kaya atong sinful nature ba yan? Naapot tayo pagka-boldness. Lahit ni nga boldness nga atong kuptan sa itong pagka sinful nature being. Now, if you lack boldness, mo niyang atong dapat i-examine ang atong prayer life. If we lack boldness, we should examine our prayer life. Tungod kay ang boldness is requested through prayer. Through prayer. Pumutana karon, are we asking God for courage to speak? Are we asking God for courage to speak? Usa na sa itong mga prayer, Lord, tagad kayo courage, Lord, nga maka-storya ni Lord ka. Okay, kung ba kayo mo share sa gospel, okay? Murag na may mga alibangbang sa muntiyan yung sige. Tag-uok ang muntiyan, kung ba kayo mo share o gospel? Are we asking God for courage to speak? Usahay, mas kusog pagtingog atong kulba kaysa atong bakbak. Dugdug, dugdug, dugdug. So, hindi ka tingog kay. Una, if we lack boldness, we should examine our prayer life. Ato ni iyang po mga igsoon na natay kaisog nga mo share sa gospel. Natay kaisog nga musangyaw sa mga balita. Maayong balita. Nindot nga balita. Ang uban gani nga mga tao nga sa unang tunggamay pa kung uso pang highlight. Murag good news kiba. Oh, nakadaog ka sa imong gibagtok. Murag mahiking balita sila ha. Sugal ba na good news kay nakadaog sa pusta sa highlight. Iyan gi-maintain. Pero, di man na sila good news. The only good news nga di gid maluma for eternity kining gospel of salvation nga gisangyaw ni Hesus, nga gibuhat ni Hesus para sa iyang mga katawhan. Nga mao tani atong bukang bibig sa mga believers. Nga way kahadlok ato ni share kay ato ni bukang bibig. Kasuhay ba mo na in love mo? Naligid mo kapugong sa iyong kasing-kasing nga gwapo ka siya, gwapa ka siya. In love mo niya. Bisag boy, wag mo kailas yung tapad ba? Uy, akong crush ay gitagad ko niya. Bukang bibig ba nimo?
Pero ang gospel is dapat mo na'y overflow sa itong kasing-kasing mo na'y mugawa sa itong baba, unta. Dili ang chismis. Dili ang mga kinabuhi, sanay kinabuhi. So, muna yung pupunta na, are we asking God for courage to speak? Ikaapat, boldness is empowered by the Holy Spirit. Boldness is empowered by the Holy Spirit. Chapter 4, verse 30 to 31. Yung din while you stretch out your hand to heal, and signs and wonders are performed through the name of your holy servant Jesus. And when they had prayed, the place in which they were gathered together was shaken, and they were all filled with the Holy Spirit, and continued to speak the word of God with boldness. They were all filled with the Holy Spirit and spoke the word of God with boldness. Sa ilang gipray, no? God answered their prayer immediately. So muna nga, kung mo pray kita boldness ngayon to speak the word of God, iya ginihatag immediately. So, usan is mga challenge na to sa church. Are we asking God for courage to speak? Because God answered their prayer, our prayer, immediately. Dili kay next year na lang. Immediately. The shaking of the place, nga itong nabasa din nagpakita siya sa gahom sa Diyos. God's power. The Holy Spirit enabled them to act with courage. Now, ato ning kuan na isugutan kining filled with the Holy Spirit. And then, at the same time, dwelt by the Holy Spirit. Tungod kay every Christians indwelt na ay Holy Spirit nga nagpuyo sa inyohang tagsa-tagsa ka mga kinabuhi. Karon, indwelt. Dwelt, gipuy-an mo balang Espiritu sa inyong pagtuo o pagsalig kang Kristo Hesus, sa inyong pagsurrender kang Kristo Hesus, sa inyong kinabuhi. The Holy Spirit mo ay silyo sa atong tagsa-tagsa ka mga kinabuhi nga anak kita sa Dios tungod sa Holy Spirit nga nag-indwell sa atuwa. But not all the time filled with the Holy Spirit. Not all the time. Muna nga sa Acts, makabasa ka, balik-balik pa nga. Filled with the Holy Spirit. And another chapter na po, filled with the Holy Spirit. Another chapter, filled with the Holy Spirit. Not all the time. But all the time, we are indwelt by the Holy Spirit. Kung ang Christian walay nagdwell ng Holy Spirit siya, nag-claim siya nga Christian siya, walay nag-indwell ng Holy Spirit, di siya Christian. Di siya believer. Di siya luwas. Muna assurance na to sa kaluwasan, ang Holy Spirit. And once indwelt ka sa Holy Spirit, di ko na siya basta-basta nga mubiya na lang, hatag bawi. Para sa hitabo karon sa hormos nga open, close na po, open, close na po, open, close na po. But the Holy Spirit once nga indwelt ka. That is why morning na atay doktrina nga once saved, always saved. Tungod sa working sa Dios, tungod sa Dios mismo nga nag-chose sa iyang elect, sa iyang tao nga iyang pagaluwason. Dili
nako kayang i-Diyos kung kagalingon nga, Lord, luwasa ko, Lord. Dili na ko kayang luwason akong kagalingon or mupili sa Diyos, Lord, ikaw na akong i-worship. No, hindi na po na kaya. But ang Diyos mismo kaya niyang pilion kung kinsa tong tao nga iyang luwason. And once nga iya tong pilion nga kanang tawhan na iyang luwason, dili na siya ma-unluwas siya. Ma-unsave. Saved na siya. Tungod kay once ang Diyos mong pili, sure gid na. And mo na nga ang Diyos nga inyong gisimba karon, kinsa mo gina siya nga nagpili niyo karon. Sure na siya nga nagluwas ninyo. Sure na siya nga iyong padala ang iyong bugtong anak na si Jesus aron mamatay siya sa inyong behalf. Sure na siya. Munang usahay or kanunay ato nang i-check and balance ang atong pagsatagsak mga kasing-kasing atong pagtuo diya sa Ginoo. Usahay ang atong pagtuo. Mura ba siya kanang Richter scale ba sa linog ba nga usog kinay mo. Fluctuate ang atong faith kada adlaw, may kusog, may hinay. That is why kining in feeling importante kayo. Usa sa mga masabtan gyud nato in feeling is through prayers. Be filled with the Holy Spirit. Indulge naman ta. Usa is mga favor, pribileyo sa Ginoo, sa Dios nga ma-filled ta with the Holy Spirit because the Holy Spirit indwelt sa atong kinabuhi. That is why sa ilang prayer i-answer dayon sa Dios immediately because of the Holy Spirit. Ang Holy Spirit nag-enable sila nga mo-act with courage. Ato makita din ang Holy Spirit nga di ang ngayang limitahan. Do not limit the work of the Holy Spirit. Usahay kay stage kita sa kaning mga speaking tongues, kay mga church nag-speaking tongues sila. Kita wala ta na practice na dinhi, wala na nato nagitudlo dinhi, nag-prophesy sila dito, dreams of dreams sila dito, uban pa na mga unsa na ang mga Bible diha. Watay problema na ilahan ng church, atong problema dinhi. But ang pinaka karon dinhi is nag-pray ba ta other than that mga gifting, nag-pray ba ta boldness kay mo gini ang pinakanindot nga mga gifting nga favor, privilege nga angay natong madawat ani nga church. Boldness, kaiso, courage. Naa ba tayo boldness? Boldness is not personality. It is spiritual empowerment. The early believers faced real threats. Natubang sila tinuray gyud nga threat. Compare siguro sa atong panahon karon nga murag relax ra kay ta sa atong generation karon. Especially diri sa Cebu, sa Philippines nga walay hulga nga kung mo share kag gospel is putlan kag liob. Pero sa panahon nila ni Peter, itong time ni John, dinhi sa tubangan mismo sa mga authorities, sa mga believers nga nagkatag dito sa Jerusalem, they faced real threats, but they responded with prayer and boldness. Siguro ang mga unbelievers, ang ilang i-respond kung na mga threats, sige, magpinatyanay ta. Pagawas tong pinuti nga tayaon. Gawas tong puspos. Sa panig, pagawas nila mga armas niya, mga missile sa pana. But the believers,
they responded with prayer and boldness. Today, the challenge is, lahit siguro ang package ng challenge, but the same gihapon, na-give threats. Pangutana is, will we stay silent or will we speak? We know that God still sovereign. Kung sovereign siya sa una, hangtod karong sovereign gid siya. O hangtod sa eternity, sovereign siya. God is still sovereign. And God's word still true. Absolute truth. The Holy Spirit is still powerful. Usahay ang Holy Spirit is kuha na to, baka nang ma-neglect na to ang personality, ang iyang karakter, iyang personhood. The Holy Spirit is still powerful. Dili natin siya i-neglect. Now, mga diagnostic questions sa church, especially din sa Apostolic Gospel Church. Who among us is not yet confident in sharing the gospel? Dili confident nga mo share sa gospel. And then katong sa mga nag-share sa gospel, when was the last time you shared the gospel? Nakabantay mo, especially sa church, mga sa pagsugod pala na to ng church, mga isuki, mga tao. Boldness na agyon. Di ba tihay pa lang? Grabe ka isok sa church. Noon kayo AGC. Nag-glorify ko sa ubang mga local church. Nilutan na yung AGC. Praise the Lord. Sa high boldness pa, kanina isog is wala magamit sa sakto. Isog sa laing paagi. Nung sahay atong i-profile kini atong mga shiran ba kay pag-isog magito siya now, pag-isog pa ba siya nako? Kato na lang sa atong yung binubutan akong shiran sa gospel. Hinumdon ta last week na nga atong i-profile ba ang mga tao nga gusto itong shiran sa gospel. Kari lang siya kay dili man siya adik-adik og now. Kato siya kay naka-make up. Kato siya kay bagong ligo. Itong tawahan na to. Ayaw nang konay ka nang nagligid sa kalsada. Kay apon pa lang taan na or sa baka. Manghingi na siya. Chosi kita sa itong gustong mahitabo sa pag-share the gospel. Now, nindot kayo in church, no? Can we say that this church is kanang grabe ang privilege kay daghan king nitabang nga mga other churches nga i-equip ta gi-equip ta, gitabangan ta nila pag-equip kung unsay mga kinahanglanon nato sa church, mga seminars, mga unsa pa ng mga atinan nato nga mga conferences. Pribiliyo kayo ang church, anak. Kita. Yung pumutana karon, are we putting into practice what we have learned through this church equipping? Has our heart grown through this church equipping? Or our head lang, manidako, murag balon, nga hangin ra ang usama, hangin ra ang sulod. Nindot kay paminawon.
nga naata nag-fellowship sa kini nga doctrine, kini nga theology nga reform. Indot kayo na siya. Ang uban nga mga denominations sa ilang mga istorya, mga criticism or mga appreciation na sila sa mga higher level nga mga churches, mga intellectual na sila nga level, mga ngilingig na sila, makikin na sila mo exegete, makikin na sila sa theology, lahi na sila nga level sa nga denomination. Pero ang problema is kung ang atong kasing-kasing, but if our hearts lack courage to share the gospel with others, then we are no different from atheists. Kani mga atheists, mga ngilingig sa sila mga utok, maka-explain na sila kung sa'y gusto nilang i-explain. Same thing po sa ato nga may kita mo explain dahil kita natinan ng mga activities, events and church conferences, pero wala na to ma-apply ang ato nga na-learn sa church. Let us pray for boldness. Ato ning iampo ang ating boldness. How I'm praying next week. Kulit tagka-times to din Pinang-share na rin mo gospel. Buling niyo karon. Invite mo sa inyo ang mga kailaw, uban pa. Nag-share mo sa gospel. Let us pray for boldness. Pray that God will grant us boldness. God will grant us boldness immediately kung pray ta. Did we pray? Boldness to speak the truth through His Word. God will give boldness. Pray earnestly. Kanang earnestly ba nga way sagol duda? Way sagol nga sa pay mga kondisyon si mo nauna. Do not doubt. Also pray for humility. That God will use us for His glory. Pirmi na ito ning madungog kini nga prayer nga mahambol ta na gamitong ta sa Ginoo for His glory, not for our glory, not for the church glory. Umanata anak. But God's glory. Atong basahan Isaiah 6:8. Isaiah chapter 6 verse 8. Pinindot kini siya na pabawon para ninyo, para natong tanan. Isaiah chapter 6 verse 8. And I heard the voice of the Lord saying, Whom shall I send? And who will go for us? Then I said, Here I am. Send me. Amen. Dili kay, Here I am. Send them. Send me. Kada usa na to din each one of us here. Mo itong prayer, Here I am, Lord, send me. Adto sa mga lost, sa mga tao nga nanginhanglan o maayong balita sa kaluwasan. Pray for boldness daily. Speak the truth of the gospel without fear. And then, ato na ning isalig sa Dios kung unsa may result. Trust God with the results. Usahay mong gusto na ito nga, budawat siya dayon, i-manipulate na itong iyang response. Dawat talagi.
No, share lang sa gospel. Na may uban diha nga. Madawat dayon. Na may uban diha mga 50 years pa mo dawat. Hindi makinumdum na siya ba? Nga siya sa deathbed. Ay, isiran, mali ko ni pastor ko, ni brother ko, ako, makinumdum mo. Basta share lang. Trust God for the result. Importante na ang pulong sa Diyos na wala masayang ang pagsangyaw mo sa pulong sa Diyos nga walay sobra, walay kulang ang ebanghelyo sa Diyos sa kaluwasan. Salig na tanan sa Ginoo kini nga unsay result ana. Kining mga isog ng mga believers wala sa nila gitawag nga wala sa nila gingon nga fearlessness lang. Bold believers are not fearless. They are spirit-filled. Naang kahadlok, naang kulba. Di mahunong ang kulba. Naagi ng fear. But every believer, mo di atong prayer, be spirit-filled. A believer's boldness is a result of being spirit-filled. Because the Holy Spirit is our source. And last 7 nga akong i-remind. 1. Start with God's greatness. Mga ito makita sa Acts chapter 4 verse 24. Ikaduha, anchor yourself in Scripture sa Acts chapter 4 verse 25 to 26. Ikatulo, trust God's sovereignty in hard situations sa verse 27 to 28. Ikaapat, pray for boldness, not comfort sa verse 29. Kalima, depend on God's power, not your own sa 29 to 30. Kaunong, seek God together sa verse 24 and 31. And then 7, expect God to respond sa verse 31. Let's bow our heads and let's pray. Our great Father in heaven, we are so thankful, O God, for today, Lord, granting us time to fellowship, to gather together, to hear your word, to listen to your word. We thank you for this is a great favor, Lord, great privilege, even mercy sa matag usa ka na mo dinhi. We are not worthy to hear your word. We are not worthy to be saved by you. We are sinful. All the time we commit sin. But we thank you, O God, for the grace of salvation through your Son, Jesus Christ, who died on the cross to pay the penalty for our sins, Lord. And through His blood, cleanse us from filthiness, from mansa sa sala, Lord, kahugawan sa sala. Your blood cleanses us, God. And right now, Lord God, imo kaming gidala sa imo ang atubangan sa imong presensya, aron mo worship di kanimo, musimba di kanimo, pasalamat kanimo, muday kanimo. Kami gitagaan imo kahigayunan
nga isang yaw po sa uban ang among na-experience as a believer. Kung unsa ka kanindot sa among kinabuhi, on how great you are, O God, in our lives, nga among ing ma-share na to sa uban, ining gospel, ining salvation. Thank you sa Holy Spirit na nag-dwell sa mga mga Diyos. O God, our prayer, Lord God, is empower me sa inyong Holy Spirit, Lord. Grant us boldness, Lord God. Grant us courage, Lord, to speak the truth. The truth nga dili mansado sa mga laylaing opinion. But your word, your truth, your absolute truth. This church, O Lord God, tagahig courage, Lord, na ma-share ang iyong ebanghelyo, na magitan sa uban, O Diyos. Ang imong kaayo. Makita sa uban, Lord God, ang imong pagkamanggiluyon. Through the message, Lord God, na mong gidaladala. Aron sila, Lord, mo glorify niya kanimo. Tabangi kini nga church, Lord God, na maghiusa, O Diyos. Na ikaw ang sentro kanunay, O God. Ang matag kasing-kasing, Lord, is dako para madto sa mga lost, dako para sa matag usa sa madag-igsuon, dako na kasing-kasing na musimba diha kanimo, God. Salamat, O Diyos, sa kaisog ngayon mong i-remind sa matag usa ka na mo karong hapuna nga angayan din na mo pangayoon diha kanimo. Angayan din na mo, Lord God, nga iampo diha kanimo tungod kay kung amo ni pangayoon diha kanimo immediately, Lord God, imumit kanino lata immediately. And we pray for that, Lord. We give you thanks and praise in Jesus' name. Amen.